Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang major development sa larangan ng defense at security cooperation na directly connected sa Pilipinas. Una, ang pagdating ng Embraer KC-390 Millennium sa Pilipinas at ang pagbibigay ng 5 coastal radar systems mula Japan para sa maritime domain awareness ng bansa. Ito ay mga balitang malaki ang impact sa ating national defense posture, lalo na sa panahon ngayon na maraming strategic challenges sa Asia-Pacific region. So kung interes mo ang Philippine defense modernization at mga international partnerships ng Pilipinas, stay tuned. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang balita tungkol sa Embraer KC-390 Millennium. Yesterday, dumating sa Pilipinas ang state-of-the-art military transport aircraft na ito mula sa Brazil. Hindi lang basta commercial visit ito, bahagi ito ng kanilang international demonstration tour, at sinamahan pa ng Brazilian Ambassador kay Ambassador Gilberto Mora at ng Deputy Head of Mission na si Minister Rubem Amaral para i-welcome ang KC-390 sa Clark International Airport. Ang KC-390 hindi lang basta cargo plane, ito ay isang multi-mission medium airlift at aerial tanker aircraft na kayang mag-perform ng iba't ibang military roles, gaya ng troop transport, cargo transport, medical evacuation, search and rescue, at aerial refueling. Ang Embraer, bilang isang global aerospace leader at longtime provider ng A-29 Super Tucano light attack aircraft sa Philippine Air Force, ngayon ay nag-o-offer ng KC-390 sa Pilipinas para tugunan ang airlift requirements ng PAF. Bago tayo mag-deep dive sa details ng napaparating na KC-390, importanteng maunawaan natin kung bakit ito malaking usapin. Sa kasalukuyan, ang Philippine Air Force ay may limitadong strategic airlift capability. Meron tayong mga C-130 na medyo older models na at mahirap mag-meet ng increasing logistical demands ng bansa, lalo na kapag may mga humanitarian assistance operations, disaster response missions, o strategic deployments ng troops. Kung meron ka ng reliable at modern medium airlift, nagagawa mong mas mabilis at mas efficient na pag-deliver ng troops at equipment sa mga remote areas. Mas mahusay na humanitarian assistance at disaster response lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng bagyo o lindol. Mas versatile na support sa iba't ibang crisis response operations. So ano ba ang mga kakayahan ng KC-390 Millennium? Una, kaya nitong mag-carry ng significant payload, cargo, vehicles, troops, o medical evacuation modules. At dahil ito ay bagong design, mas fuel efficient ito at mas flexible kumpara sa ibang legacy aircraft. Pwede rin itong maging aerial tanker para mag-refuel ng ibang aircraft sa flight, na malaking plus kung plano ng Pilipinas na palakasin ang range at endurance ng air assets niya. Sa madaling salita, hindi lang siya simpleng cargo aircraft, multi-mission siya, at pwedeng maging backbone ng modern airlift capability ng isang bansa. Isa pa kayang point, matagal na ang relasyon ng Embraer at ng Philippine Air Force. Dati na tayong bumili ng A-29 Super Tucano light attack aircraft mula sa kanila, mga planes na ginagamit ng PAF sa counterinsurgency, border patrol, at iba pang mga missions. Kaya ang pagdating ng KC-390 ay hindi basta first-time contact lang, ito ay isang extension ng existing defense cooperation. At ang pagdating mismo ng aircraft sa Pilipinas, with embassy officials personally welcoming the aircraft and crew, ay nagpapakita na seryoso ang Brazil at Embraer sa pag-offer ng solusyon sa airlift capability needs ng PAF. Tandaan, ang visit ng KC-390 sa Pilipinas ay bahagi ng international demo tour at isang effort ng Embraer para ma-pitch at ma-sell ito sa Philippine Air Force bilang potential airlift solution. Hindi pa ito formal na procurement decision ng PAF o ng Philippine government, pero malinaw na may interest ang Brazilian company na maging bahagi ng modernization roadmap ng PAF, lalo na sa air mobility. Kung mangyari man ang procurement, malaking step ito para sa PH military modernization, dahil magkakaroon tayo ng modern airlift asset na kayang makipagsabayan sa capabilities ng iba nating regional neighbors.
Kapag tinitingnan ang security environment sa Indo-Pacific, maraming bansa ang nag-i-invest sa strategic airlift assets. Ito ay dahil realize na ang mobility at rapid response capabilities ay critical sa panahon ng mga natural disasters, humanitarian crisis, o even military contingencies. Ang pagkakaroon ng modern airlift tulad ng KC-390 ay nagbibigay sa Pilipinas ng mas malawak na operational flexibility, hindi lang para sa defense missions, kundi para rin sa civilian support operations sa mga panahon ng emergency. So bagamat may cost involved, ang strategic value at operational benefits ay malaki, lalo na para sa isang archipelagic nation tulad ng Pilipinas. Ngayon, lipat naman tayo sa isa pang malaking balita pagdating sa defense cooperation at security capability ng Pilipinas, ang pag-turnover ng 5 coastal radar systems mula sa Japan. Recently, ang Government of Japan ay formal na nag-turnover ng 5 coastal radar systems sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng lumalalim na security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ang 5 radar units na ito ay hindi basta gadgets lang, ito ay mga high-capacity surveillance systems na mag-e-enhance sa maritime domain awareness ng Pilipinas. Bago natin talakayin kung ano ang epekto ng pagdating ng mga radar na ito, mahalagang maintindihan kung bakit critical ang maritime domain awareness para sa Pilipinas. Bilang isang nation na binubuo ng mahigit sa 7,000 islands, napakahalaga ng mas malawak at mas efficient na coastal surveillance para ma-monitor ang maritime activities sa ating territorial waters at Exclusive Economic Zone, EEZ. Mabigyan ng early warning ang mga lokal at national authorities tungkol sa potential security threats, illegal fishing, smuggling, at iba pang illicit activities sa karagatan. Mas mapalakas ang coordination between agencies tulad ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Armed Forces of the Philippines. Ang coastal radar systems ang isa sa pinaka-core tools sa maritime domain awareness. Habang lumalaki ang traffic at activities sa ating coastal areas, automatic na lumalaki rin ang pangangailangan para sa mas advanced na detection at tracking capabilities. Ang mga coastal radar systems na ibinigay ng Japan ay designed para mag-monitor ng vessel movement sa malawak na coastal zones. Kaya nitong detect at track vessels within long-range distances, provide real-time data sa monitoring centers, support coordination with maritime law enforcement agencies, enhance situational awareness at national maritime security posture. Sa madaling salita, ang mga radar na ito ay malaking tulong para magkaroon ng robust picture ng galaw sa ating coastal waters. Ang turnover ng radar systems ay hindi lang technical assistance, ito ay simbolo rin ng mas malalim na defense at security partnership sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Bilang bahagi ng Japan's support sa regional security, patuloy ang kanilang pag-invest sa mga capability enhancements ng Pilipinas lalo na sa maritime domain awareness at defense infrastructure. Ito ay consistent sa mga agreements at cooperation frameworks ng dalawang bansa para sa peace and stability sa Indo-Pacific region. Ang pagdating ng 5 radars ay dagdag sa existing assets at engagements ng Pilipinas sa Japan, at nagpapakita na priority ng parehong bansa ang pagpapalakas ng security capability ng Pilipinas sa harap ng mga evolving challenges. Ano ang magiging epekto ng pagdagdag ng 5 coastal radar systems? Una, mas malaki ang coverage ng Philippine Maritime Surveillance Network. Mas marami at mas malawak na coastal areas ang masusubaybayan, na magreresulta sa mas mataas na likelihood na makita at maagapan ang mga suspicious activities sa maritime domain. Ikalawa, mas mapapabilis ang response time ng national agencies sa mga maritime incidents o illegal activities. Kapag mas malinaw ang situational picture, mas mabilis ang decision-making at deployment ng resources. Ikatlo, magkakaroon ng mas matibay na data sharing at interoperability sa pagitan ng government agencies at allied partners, dahil mas standardized ang surveillance data na nakukolekta mula sa radars. Ultimately, hindi lang ito defense enhancement, ito ay investment sa national security at in support sa rule of law sa ating territorial waters at EEZ. Kung titingnan sa mas malawak na perspective, ang pagdating ng radar systems at pag-offer ng advanced airlift like the KC-390 ay nagpapakita ng isang trend. Maraming bansa ang nakikita ang Pilipinas bilang isang importanteng security partner sa region.
At dahil dito, nag-i-invest ang mga strategic partners tulad ng Japan at Brazil, through Embraer, sa pagpapalakas ng capabilities ng Pilipinas. Ito rin ay nagpapakita na ang Pilipinas ay aktibong nakikipag-engage sa iba't ibang defense cooperation mechanisms, hindi lamang para sa sarili niyang security, kundi para rin sa collective stability ng Indo-Pacific. Bilang pagtatapos, dalawang mahalagang balita ang dapat nating bantayan. Una, ang pagdating ng Embraer KC-390 Millennium sa Pilipinas bilang bahagi ng demo tour at potential procurement for the Philippine Air Force. Ito ay maaaring magbigay sa path ng modern and versatile airlift capability na kakailanganin para sa humanitarian, military, at logistic missions. At pangalawa, ang turnover ng 5 coastal radar systems mula sa Japan na magpapalakas sa maritime domain awareness ng bansa at magbibigay daan sa mas robust coastal surveillance and national security posture. Ang dalawang developments na ito ay hindi lamang isolated events, bahagi ito ng mas malawak na narrative ng Philippine defense modernization at international security cooperation. Kung gusto mong sundan ang mga updates na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at e-share ang video na ito sa mga kaibigan at kapwa defense enthusiasts. Mag-comment ka rin sa baba kung ano ang opinion mo tungkol sa mga balitang ito at kung sa tingin mo ba ay makakatulong ito sa pagpapalakas ng defense capability ng Pilipinas. Hanggang sa muli mga ka-defense. Maraming salamat sa panunood.